po natin yung ating mga kapatiran sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likuran. Good morning! Amen! Hallelujah! Isa pong mahimalang umaga ito dahil salamat sa Diyos, tayo po ay nakasamba. Bakit? Kasi di ba, alam naman nating lahat kung paano nag-aalboruto na naman ang taal at hindi po biro yung nilalabas niyang mga usok. Hindi kasi siya usok actually, no? Sulfuric, acid. Kaya delikado po siya kapag malalanghap. No? Kaya salamat sa Diyos at ngayong araw na to, kasi talagang pala ang pray ko, Lord, wag nawa na hindi kami makapag face to face ng pagsamba sa iyo. Amen. So yung bagay na yun, talagang malaking pasalamat natin sa Panginoon. Alam natin na kumikilos po ang Diyos sa mga panalangin natin. Di ho ba, nanalangin tayo. Hindi ko sinasabing yung prayer lang natin. Marami hong nananalangin. Amen. So ino-honor talaga ng Diyos ang panalangin ng mga anak niya dito sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa po na purihin, sambahin, at talagang ibalik po sa Diyos ang karapat-dapat na papurit pagsamba. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! 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 Amen! Hindi lang nakikita ng mga iba, ng karamihan, pero sa biyaya ng Diyos talagang yung bawat araw natin ngayon, hindi mo na alam, no? What will happen? Bigla-bigla na lang. Walang pasok, bigla-bigla na lang, titigil na naman ang lahat. Pero salamat sa Diyos, nawawag na pong maganap yung mga bagay na hindi natin ninanais. Kaya huwag tayong magsawang dumulog sa Panginoon. Manalangin na po tayo. Salamat Panginoon sa pagkakataon, sa umaga na to. Salamat sa magandang panahon, sa magandang araw. Salamat sa hangin. Patuloy na dalangin namin yung hangin ay kumilos. Kung saan itaboy niya na lahat doon sa walang mapeperwisyo, yung smog na yan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at patuloy na dinadalangin namin na manahimik ang Taal Volcano o Diyos na hindi na po siya magbubuga ng hindi magaganda. Manatili siyang magandang spot, tourist spot ng bansa na to, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na meron kami ngayon upang muli ka naming purihin, muli ka naming sambahin, muli ka naming pasalamatan simula pa kanina. Talagang karapat dapat kang itaas, O Diyos. Dalangin din namin yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, si Zoe noong September 21 at ngayon si Kyra na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. We pray for these children to bless them. You love the little children, Panginoon. Kaya patuloy na ano man yung mga kailangan nila, ikaw po ang siyang bahalang tumugon. Wala po kaming kakayanan, pero ikaw, lahat kaya mo, God. Kaya sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. At sa bawat isa sa amin na naririto, dalangin po namin na kahapon pa nakahanda na ang aming mga puso, kahapon pa nakahanda na ang aming kaisipan, kahapon pa nakahanda na ang aming kaluluwa upang minsan pa, O Diyos, tanggapin namin ang mga salita mo na yung ibibigay sa bawat isa sa amin sa araw na to, O Diyos, at dalangin namin malugod ka, Panginoon, kung paano namin ito pinakikinggan at sinasapamuhay. Kaya banal na Espiritu, ikaw po ang siyang maghari sa araw na to, sa aming kalagitnaan. Wala pong espesyal dito, kundi tanging ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kaya nawa, maluwalhati ka sa lahat ng aming ginagawa. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So, huling linggo ng Setyembre na po tayo ngayon. Sa isang linggo ay October na. Tama po ba? October na. Kaya, noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ay si Moses. Tama po. Nung linggo pa lang na yon, actually, after ng binibigay ng God, nagtatanong na rin ako agad, Lord, anong susunod na ituturo mo? At ito po ang ibinigay niya sa akin. Marami naman pong pwedeng pag-aralan na mga naging karakter sa Bible na talagang kahanga-hanga po at kung paano sila kinausap ng Diyos. Pero hindi na po natin sila malalahat. Pinili lamang ng Panginoon kung sino-sino po yung ating mga mapapag-aralan. At sa umaga na to, sa huling linggo ng Setyembre, tingnan natin ang buhay ni Job. Ayan, lahat po tayo dito panigurado talagang
makaka-relate at alam na yung kwento ni Job. Tama po ba? Wala nang hindi nakakaalam sa kwento ni Job. So, bali, hahatiin po natin siya. Buksan natin ang ating mga Biblia. Doon po sa Job chapter 1. Simulan na po natin siya sa verse 6 to 12. Kayo na lang po magsimulang magbasa sa chapter 1 verse 1 sa inyong mga tahanan, no? Tapos po nung babasahin naman natin ang chapter 2, verses 1 to 10. Dito po muna tayo sa chapter 1, verses 6 to 12. Doon na po tayo magsimula. Sa kung saan, ito yung highlight ng chapter 1. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Ito sagot ni Satanas, nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong wag siyang pagpalain. Bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik. Satanas na Satanas ano mo? Kung di kanya sumpain, sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. And the rest is, alam na po natin kung anong naganap dyan. Kung babasahin po natin yung buong chapter 1, punta po tayo. Sunod-sunod yung kamalasan na naganap kay Job po dyan. Punta na po tayo sa chapter 2, verses 1 to 10. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagparoot pa rito sa buong daigdig. Ito talaga trabaho niya. Paroot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Walang tutulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ako na siya sa iyo ng walang dahilan. Gayon may nanatiling tapat sa akin, sabi pa. Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, wag mo lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ng iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Salamat Panginoon sa pagkabasa ng mga kwento ngayong araw na to. O Diyos, dalangin namin patuloy at patuloy Panginoon ang pangungusap mo at kapahayagan mo sa bawat isa na naririto. At sa lahat ng mga nakakapakinig ng salita na to, continue also to touch them, touch their heart. In Jesus' name, Amen. So makita natin dito, kahit di ba minsan, kahit alam na alam mo na yung kwento, pag binabasa mo, naa-amaze ka pa rin. No? Nagkakaroon ka pa rin ng talagang, makikita mo talaga dito yung ugali ni Satanas. Talagang Satanas siya. Demonyo di ba? At mapapansin natin dito, ilang beses na niyang sinubok si Job. 2 beses, hindi lang po 1 beses. Yung una, nagkasundo sila ng Diyos, o sige, sisirain mo yung sinasabi mong binless ko sa kanya, yung mga ari-arian niya. Nangyari po, hindi ba? Yun nga yung nasa chapter 1. No? Tapos yung namatay yung mga anak niya. Pangalawa, yung nagkasugat-sugat na siya. Pero anong sagot ni Yahweh sa kanya?
Very consistent ang Panginoon at very confident si Lord na sabihin, nakita mo ba, nasubok mo na ba si Job? No? Walang tutulad sa kanya sa daigdig, malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin at di gumagawa ng masama. Consistent ang Diyos sa pagkaka-describe kay Job kung sino siya. So, ibig sabihin nito, kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin, hindi lang si Job. Amen. Alam na alam niya kung anong klaseng mga tao po tayo, ang bawat isa sa atin, kung sana nga lang matanong natin si Lord, Lord, ako kaya, ano kaya ang isasagot mo? Kapag nag-usap kayo ng kaaway, nakita mo ba yung lingkod kong si Jenny? Ganon din kaya yung sasabihin niya? Palagay ko hindi. Diba? Kasi kilala natin ang ating mga sarili. Pero tingnan po natin ang buhay ni Job. Pag-aralan natin to. Si Job po ay nakaranas ng hindi po siya pangkaraniwang problema. Bakit? Sinong tatagal sa ganitong uri ng sitwasyon kung saan naubos na yung ari-arian mo, namatay pa lahat ng anak? Kahit na sabihin mong napakatibay mo, napakatatag mo, kapag ganito yung sitwasyon, ano kaya ang magiging reaksyon mo talaga bilang tao na nabubuhay ngayon sa mundo na to? Ganun po yung sitwasyon na naranasan ni Job. Amen? Kaya isa po talaga siya sa mga tao na hahangaan mo rin naman po talaga. No? So, ang gusto po nating pag-aralan dito, yung mga suffering na to, kasi tayo po, pagka nagdudusa ang mga tao, may mga factors po, maraming factors bakit nagdudusa yung mga tao. Una, dahil sa maling desisyon. Kapag nagkamali ka ng desisyon sa buhay mo, definitely may consequence yan. Tama, maghihirap ka, may suffering ka, may trouble kang kakaharapin kasi mali ka ng desisyon. Pangalawa, pag nagkasala ka, pag nagkasala ang tao, pag nagkakasala ang tao, meron din po yang kaakibat na kaparusahan. May mangyayaring hindi maganda sa buhay mo kasi nagkasala ka. For example, ang isang taong pumatay ng tao, anong mangyayari sa kanya? Pwede siyang makulong. So, agad-agad, dapat ganon. Tama po ba? So, merong mga dahilan, yung paghihirap, pagdurusa ng mga tao, tayong mga tao, may dahilan, bakit ba tayo nagdudusa? Amen! Pero sa kaso po ni Job, walang dahilan. Kasi ang Diyos ang nagsabi, mabuting tao, malinis ang kanyang pamumuhay. So, walang dahilan bakit siya nag-suffer ng ganito. Ang tanging dahilan na makikita po natin dito, bakit siya nag-suffer ng ganito, it is because he is righteous in the sight of God. Nagkaroon ng disaster sa buhay niya dahil sinubok ang kanyang pananampalataya. Amen? So, kahit pala matuwid ang isang tao, na katulad ni Job, ay maaaring makaranas ng mga pambihirang sufferings, troubles, pains, problems, at kung ano-ano pa na pwede nating ipangalan sa kabigatan na maaaring danasin natin sa buhay na to. Kahit wala ka palang ginagawang hindi maganda, kung ikaw ay matuwid, pwede ka pa rin mag-suffer. Bakit? Para masubok ang iyong pananampalataya. Katulad ni Job. Amen. So, ang naging dahilan kung bakit niya naranasan ang lahat ng ito, dahil siya ay matuwid. Yun lang naman yun eh. Meron po ba kayong nabasang ibang dahilan? Bakit niya dinanas yun? Kasi diba, pinagmalaki siya ng Diyos kay Satanas. Ang lingkod kong si Job, nakita mo ba? Malinis ang pamumuhay, mabuti siyang tao, wala siyang ginagawang masama. Nakita ba natin kung paano siya ipagmalaki ng Diyos? Ganon namumuhay si Job. Eto naman si Satanas, kaya lang naman ganyan yan, kasi pinagpapala mo yan eh. Sige, subukan mong doon sila nagkasundo.
So wala siyang masamang ginawa, pero nag-suffer siya. No? So kahit ang isang matuwid na tao ay maaaring makaranas ng suffering sa paningin ng Diyos. Amen. So yung suffering po ni Job na dinanas niya ay hindi po punishment. Nakatulad ng sinasabi ng kanyang kaibigang tatlo na dumating, na dumalaw sa kanya. Di ba? No? Na yun ay punishment sa kanya. So, hindi po ito parusa kay Job. Kung hindi ito po yung pagpapatunay na pure ang pananampalataya ni Job sa Diyos. Na kahit dumanas po siya ng mga ganoon, ang pagkakakilala sa kanya ng Diyos, hindi, tapat siyang anak ko na yan. Hindi ba napakasarap? Na ang Diyos natin mismo ay talagang sasabihin, hindi, kahit makaranas ng mabigat yan, mananatiling tapat pa rin sa akin yan. Amen? Di naman na kailangang danasin natin itong ganito kay Job kasi parang ito na yung pinaka-worst na maaari nating mabasa na mangyari sa isang tao na halos sabay-sabay, halos sunod-sunod na nangyari sa kanya. Amen po ba? Kasi sabi rito, kung babasahin niyo yung buong chapter 1, hindi pa natatapos magsalita yung isa, eto na yung isa, nagre-report na. Kung babasahin niyo po ito. Tapos hindi pa rin natatapos yung isa, eto yung isa, nagre-report na uli. Eto, hindi pa tapos magsalita, sinabi naman sa kanya, nagkaroon po ng malakas na hangin, nabagsakan po na yung bahay ng anak niyo, patay silang lahat, nabagsakan silang lahat. Gano'n po kasakit yun? No? Na yung balita na yon na atin pong marinig, pero dahil nga tapat si Job, no? Yung suffering na to ay hindi po punishment sa kanya. Amen. So meron po talaga tayong mga pagdurusa sa mundo na to na di po natin maiiwasan. Tama. Na mararanasan po natin sa mundo na to. Sabi nga, unavoidable. Itong mga suffering na to, bakit? We already have a fallen world. Itong mundo natin na to, sabi sa Biblia, pasama na ng pasama. Meron akong pakinggan kagabi, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ang sabi niya, wala na po tayo sa last days. Na sinasabi, wala na po tayo doon sa huling araw. Alam niyo anong sabi niya? Nandoon na tayo sa last minute. Napansin niyo, kasi paikli na ng paikli at pabilis ng pabilis ang panahon. Tingnan niyo, matatapos na po ang 2023. At ang nakakalungkot doon, sabi nung lalaki na yon, ganun na yung panahon natin ngayon. Wala pa rin sense of urgency ang mga tao, most especially Christians, at higit na nakakalungkot, mga leader mismo ng mga Christian in a Christian world, walang sense of urgency para ibahagi ang salita ng Diyos. Alam niyo ba yung sense of urgency? Yung, hindi, kailangan natin itong gawin kasi baka maubusan tayo ng panahon. Baka mahuli tayo, baka maubusan tayo ng oras. Halimbawa sa company, pag sinabi sa'yo, urgent yan, anong gagawin mo? Bukas na yan, itatambak mo ba yan sa table mo? Hindi! Sinabi ng boss mo, urgent yan, I need it now. Anong unahin mo? Kahit marami kang trabaho. Hindi ba yung sinabi niyang urgent? Kasi yun yung mahalaga. Ngayon, sa atin po, sabi ko nga nung pinapakinggan ko yun, totoo nga, no? Walang sense of urgency ang mga tao ngayon. Kahit pa mga Kristiyano na. At yun po yung nakakalungkot doon. They do not even bother. Kahit Kristiyano na, talaga bang nagbabother ang bawat isa sa atin? Where are we going after this life here on earth? Kung talaga magkagulo-gulo na, mangyari na yung mga hindi natin nagugustuhan sa mundo na to, na hindi natin maiiwasan na magaganap talaga, anong ginagawa natin mga tao? Talaga bang nagsusumikap tayo para ang ating mga pananampalataya ay lumago? Talaga
Talaga bang nagsusumikap tayo para po tayo makapaglingkod sa Diyos? Talaga bang nagsusumikap ang bawat isa sa atin para makasunod sa Diyos? O patuloy po natin ginagawa yung mga the usual thing na ginagawa natin, na dapat yun yung ginagawa natin dahil yun yung gusto natin ginagawa. So walang sense of time, walang sense of urgency. Wala na po tayo sa last day. Nasa last minute na po tayo. Ano pa yung ginagawa natin? Amen. No? So dito sa pinag-aaralan po natin, ang mga tao pag nakakaranas ng problema, mas madalas ano ang response nila? Lumayo. Lumayo sa Diyos, sasabihin magpahinga. Pagkatapos na lang nito, saka ako aaten uli. Or worse, ayaw umaten talaga, ayaw pumunta, ayaw makinig, ayaw sumunod kasi ang dami niyang problema. Parang in his own, on their own, matutulungan nila, magagawa nila ng solusyon yung kanilang mga problema. Parang ganito, wala nang mangyayari pag lumapit kami sa Diyos. No? May bigas ba dyan pag kami umaten? Pag di ako umaten, wala kaming isasain. May bigas ba dyan? May ulam ba dyan pag kami umaten? May pera ba dyan kapag kami umaten? Pag sinakripisyo ko ba yung trabaho ko, anong makukuha ko dyan? Sa pag-aten? Wala! A-absent lang ako. Nabawasan pa yung sweldo ko. Yun ang karaniwan pong nagiging response ng mga tao when it comes to hearing the word of God. Ganun na nakakalungkot ang mga tao sa paligid po natin kung paanong gusto natin silang bahaginan, pero mas una nilang tinitignan, ano ang makukuha namin dyan? Wala. Tama po ba? Na totoo, practically, material things, wala talaga silang makukuha dito. Financial, wala din. No? Wala din. At hindi naman natin gagawin yung mag-aala Santa Claus ka para lang pumasok ang tao dito. Hindi po ganun ang kaparaanan ng Diyos. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kaya pag nakakaranas ng mga suffering, pagdurusa, iba na to ha, yung suffering na dinadanas ng mga ganong uri ng tao, that's the consequence of their decision, of their choice. Iba naman yung nagdurusa ng tapat sa Panginoon, maaari talagang sinusubok ng Diyos na susubok ang mga taong tapat. Kasi sinabi naman sa New Testament, ang ating pong pananampalataya ay talagang idadaan sa apoy. Tandaan po natin yan, sinabi po yan na ang ating mga pananampalataya, para makita na ikaw ay lantay na ginto, kailangan mong dumaan sa apoy. Kaya hindi na po tayo dapat nagugulat if we are suffering, if we have this kind of problems, meron tayong mga kabigatan na ganito, kasi kailangang mates. Silang mga karakter dito sa Biblia, si Abraham, di ba? Ito, si Job. Hindi ba tines yung kanilang mga pananampalataya? So, ganun din po ang bawat isa sa atin, talagang itetest po ang mga pananampalataya natin para malaman sino talaga ang tunay. Ang tunay na ginto, ang lantay na ginto. Amen. So, when we become the follower of Jesus Christ, mga kapatid, siguro kaya, sabi ko nga, baka kaya ang karamihan ay ayaw talagang sumunod sa Diyos, ayaw talagang ma-born again. Kasi pag sinabi mong ma-born again ka, i-disciple ka hanggang sa ikaw ay maging lingkod ng Diyos, ganun po kasi talaga yun eh. Hindi na natin yung babalikan kasi inaral na natin yan sa Matthew chapter 28. Tama po ba? Sabi ng Panginoon doon, anong sabi, anong utos niya doon? Baptize them, teach them, no? And make them my disciples. Gawin nating alagad ang mga tao. Hindi siya yung basta makikinig lang, aaten lang. Kaya nasa proseso po talaga eh. Pag-attend mo, pinakinggan mo, nanampalataya ka sa Panginoon, ngayon papasok ka sa discipleship, para ikaw ay bago ka makapaglingkod, kailangan dumaan ka talaga sa discipleship. Amen.
So, ito po yung katotohanan na pag tayo po ay mga tagasunod na ni Kristo, we have to take up our cross daily. Di ba sinabi naman yun sa Bagong Tipan? Pasanin mo ang iyong krus araw-araw. So, meron po talaga tayong pinapasan na krus araw-araw. When we embrace Jesus Christ, kasama po sa pag-embrace natin, pagtanggap natin sa Panginoon, ay yung mga suffering na to. Dahil tagasunod tayo, sumusunod tayo sa Diyos, meron at meron po talaga tayong mararanasan na suffering. Pero salamat sa Diyos, so far, hindi pa naman talaga natin dinadanas kung ano yung pinagdaanan ng mga karakter sa Biblia na napakabibigat. Tama po ba? Katulad nito si Job. O kaya si Pablo na lang. Hindi pa naman po tayo dumadating sa punto na yon na gano'n na talaga yung nararanasan natin bilang tagasunod kay Kristo. Karamihan ng suffering na nararanasan natin ay mga personal po. Hindi dahil sa tagasunod tayo ni Kristo, mga personal, minsan sa maling desisyon mo na rin, kaya nagkakaroon ka ng ganyang suffering. Tama po ba? No? Pero meron talagang sinusubok kapag ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos, ay meron po talagang nasusubok. Pero alam niyo po ba na ang suffering na to ay pwedeng maging, o hindi siya pwede, ang suffering na to ay isa ring pagpapala. Kaya nga itong pinag-uusapan natin na to, pasensya na, hindi ko nasabi yung title, From Suffering to Blessing. Itong suffering na to ay pwede rin po siya o mauuwi siya sa pagpapala. Alam niyo kung bakit? Habang dumadaan ka doon sa pagsubok na yan, nare-refine yung faith mo. Habang dumadaan ako sa pagsubok na to, nare-refine ang faith ko at nagmamature po tayo. Amen? Habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, no? Naaayos yung pananampalataya po natin at tayo po ay nagmamatured. Bakit? Patuloy po tayong lumalapit at kumakapit sa Panginoon. Kung ganun yung response natin sa ating mga nararanasang pagsubok, itong mga pagsubok na to na nararanasan po natin ay magiging pagpapala in the end. Bakit? Uulitin ko, nare-refine yung pananampalataya po natin, nagmamatured po tayo. Huwag mo sabihin matured ka na. No? Magmamatured at magmamatured ka pa rin. Nasa proseso nga tayo eh. Kaya patuloy po tayong natututo. Patuloy po tayong lalago sa ating pananatiling tapat sa harapan ng ating Diyos. Sabi po sa Romans 8:28, basahin po natin. Sa Romans 8:28 to 29. Sabi po dito, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Nakita niyo po ito? Lahat ng tinawag ng Diyos ay para sa kanilang ikabubuti. Kaya mga kapatid, kung tinatawag ka ng Diyos, kung tinawag ka ng Diyos na mapaglingkuran mo siya, hindi ka niya tinawag para pahirapan ka. Hindi ka niya tinawag para pagurin ka. Tinawag ka niya para sa iyong ikabubuti, para sa aking ikabubuti. Yun yung tignan natin, napakaganda po ng, alam mo yun, yung design ng God nung tawagin ka niya. Yung disenyo ng Diyos nung tawagin niya ang bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti. Verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon maging panganay natin siya. Si Jesus po yung sinasabi rito na maging panganay po natin siya. Amen. 1 Peter 1:6 to 7. Tingnan po natin. Unang Pedro. 1 Peter 1, verse 6 po. Chapter 6 to siya sabihin ko.
Ito'y dapat ninyong igagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan saan? Sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen! Kapag lumabas na ikaw ay isang lantay na ginto, ano mangyayari sa atin? Sa araw na iyon, tayo ay papupurihan, dadakilain at pararangalan mismo ng ating tagapagligtas. Kaya dapat nagbabasa talaga ng Biblia. At ang angkinin natin, ariin natin itong mga pangakong ganito. Pero dapat susunod. Inawag mo yung angkinin mo yung promise kasi hindi ka naman sumusunod. Kailangan sumusunod. Amin po. At nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So sabi rito, ikagalak natin. Kung ano man yung mga maaari nating pinagdadaanan na ngayon na mga nasusubok po tayo, iba't ibang pagsubok, sabi, ganyan lang talaga yan. Kung yung ginto nasisira, dinadaan sa apoy, lalo't higit ang ating pananampalataya. Diba? Sabi rito, lalo't higit ang ating pananampalataya na higit pa siya sa ginto, na kailangan talaga siyang paraanin sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Doon malalaman ng Diyos kung sino ang talagang tapat. Doon makikilala ng Diyos kung sino yung talagang Kanya. Kasi maaari po talagang magmaskara ang karamihan sa mga Kristiyano. Pero pagka yan ay dumaan sa apoy, malalaman ng Diyos kung sino talaga yung tapat sa Kanya. Amen. Ngayon ang tanong, kapag ba ikaw ay dumadanas ng pagsubok, anong ginagawa sa iyo nito? Ikaw ba ay pinapalayo o pinapalapit sa Diyos ng mga pagsubok na yan? Kayo lang po at ako lang ang makakasagot niyan. Yung mga personal natin, na mga sarili natin. Kapag ba dumadaan ako sa pagsubok, ano bang ginagawa ng pagsubok na to sa buhay ko? Pinapalayo niya ba ako sa Diyos? O lalo niya akong pinapalapit sa Diyos? Ikaw ang nakakaalam ng sagot, kapatid. Tanging ikaw lang, wala nang iba. Kaya tiyakin natin, ano ang ginagawa sa iyo ng mga pagsubok na yan? Ikaw ba'y pinapalayo niya sa Diyos o lalo kanyang pinapalapit sa Diyos? Kung tutuusin, kung tayo po ay talagang Kristiyano na, dapat ang sagot natin ay lalo tayong lumalapit sa Diyos. Dapat ganoon. Amen. Pangalawang bagay na makikita po natin sa buhay ni Job, no? The word of God is not dependent on our comfort. The worship of God should go beyond His blessings. So yung halaga daw ng Diyos, hindi siya nakadepende sa ating pansariling kasiyahan. Tingnan nyo yung sinabi ng asawa ni Job. Balik tayo kay Job. Sabi ng asawa ni Job, ba't di mo pa isumpa yung Diyos mo para mamatay ka na? Diba? Yun yung payo ng asawa niya sa kanya. Saan ba yun? Ayun, Job chapter 2, verses 9. Nung siya po ay puro sugat na. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ayan, ang ganda ng payo ng asawa niya, no? Pero sa atin, wala naman sigurong nagpapayo ng ganyan. Kapag nakakaranas ng pagsubok ang ating mga kasama sa bahay, ay wala naman nagsasabi na sumpain na yung Diyos. Amen. Napakalaking ano po nun. Napakalaking kasalanan kung susumpain mo ang Diyos dahil lamang sa nararanasan mong pagdurusa sa mundo na to, dahil lamang sa nararanasan mong paghihirap sa mundo na to, dahil lamang sa nararanasan mong sakit. Ito si Job, may sakit to. Yung sugat niya, mula ulo hanggang talampakan. Hindi ko na alam anong klaseng sugat to.
O basta sinabi, tinagtad siya ng sugat. Mula ulo hanggang talampakan. Gano'ng kahirap magkaroon ng sugat mula ulo hanggang talampakan. Tapos kinukuskus niya ng ano? Sabi, bibinga. Bibinga ng palayok. Siguro Makati, no? Ni-imagine ko lang po. Siguro Makati. Kasi may sugat na Makati. Di mo ba? Gano'ng kahirap yun? Pati ulo mo may sugat. No? Pero anong sagot ni Job sa asawa niya? Hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Tama! Ang ganda ng sagot ni Job, kaya talagang minahal siya ng Diyos eh. No? Pag lang ba na-bless ka, talagang doon mo lang pupurihin ng Diyos. Pag lang puno yung bulsa mo, doon mo lang talaga pupurihin ng Diyos. Pag hindi ka nahihirapan, doon mo lang ba talaga pupurihin ng Diyos? So yung value ng God po natin, yung worth ng God po natin, ay hindi nakadepende kung ano yung kalalagayan po natin. Amen! Yung pagsamba po natin ay hindi rin nakadepende sa laman ng bulsa natin o sa pagpapala mo. Yung pagsamba mo, hindi nakadepende kung ikaw ay blessed ngayon, blessed na blessed ka rin sumamba. Ang saya-saya mo rin sumamba. Pero kapag ka hindi na ganon, pag puro problema ka na, damay na ng mukha mo, ang pagsamba mo, yung kalungkutan, damay na yung pagsamba mo sa Diyos. Hindi po nakadepende sa ganon yung ating pagsamba sa Diyos. Dahil hindi lang dapat pagpapala na kinikilala natin ang Diyos natin kapag pinagpapala niya tayo. Kapag hindi na, wala na tayong nare-receive na pagpapala. Kapag wala ka nang nararanasan na maganda sa buhay mo, hindi mo nakikilalanin ang Diyos. Or worse, lalayo ka na sa Diyos dahil nakadepende ang pagsamba mo sa kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Hindi po siya ganon. Amen. Kung ikaw ay isa ng mananampalataya, mahirap ka o mayaman ka, masaya ka o malungkot ka, may problema ka o wala, may kabigatan ka o wala, dapat ang pagsamba sa Diyos consistent. Na hindi ka lang magiging masaya sa alam mo yun, excited ako. Bakit ka excited? Kasi ang dami mong pera. Di ba minsan ganon? Nadadala tayo ng ganon, aminin. Di ba minsan, nakakasaya. Totoo naman masaya tayo pag marami tayong pera eh. Sino bang hindi masaya pagka hindi maraming pera? Tama ba? Pagka medyo pamasahin na lang yung ano mo, laman ng wallet mo. Di ba hindi naman na talaga tayo masaya? No? Na talaga namang nadadala tayo. No? Nadadala ng emosyon natin. Yung kung paano natin tignan ng Diyos. E di lalo na kung ganito, may sugat. Mula ulo hanggang talampakan. Eh kung may sakit, sasabihin natin may katwiran na hindi na masamba ang Diyos kasi ganyan eh. Di ba pwede natin pangatwiranan na gano'n? Kasi hirap na siya eh, kaya talagang mahirap na rin para sa kanya ang sumamba. Pero hindi. Nakita natin dito, si Job, kailan niya sinagot to? Nung naranasan niya, namatay na, nawala na sa kanya lahat, ng ari-arian niya, namatay na yung mga anak niya, puro pa siya sugat, doon niya sinabi to. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Amen. Ang biyaya ng Diyos, yung glory ng Diyos po, hindi po yan nagbabago. Whether sambahin mo siya ng tama o hindi, ang glory ng Diyos pareho lang. Hindi magbabago ang biyaya ng Diyos nang dahil sa iba yung sitwasyon mo ngayon. Hindi po. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ay Diyos. Amen. Ang Diyos ay Diyos. Ang tao, maraming nagbabago sa atin.
Pero sa Panginoon, sa Diyos po natin, walang nagbabago sa Kanya. Ang nagbabago po, kaya minsan sinasabi natin, hindi na ako tinutugon ng Diyos, hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, hindi ang Diyos ang nagbabago, tayo po ang nagbabago. Kasi nga, nakadepende yung pananampalataya natin, nakadepende yung pagsamba natin kung ano yung kalagayan po natin. Kung ano yung sitwasyon natin, nakadepende tayo doon. Amen. Naalala ko yung movie lang naman po ito, pero Christian movie siya. Yung mag-asawa hindi magkaanak, pero born again po sila. Nakailang try na magpa-check yung mag-asawa, lalo na yung babae. Tapos laging sinasabi ng doktor na negative, di ka pa rin buntis. Sabi ng babae, I still praise you, Lord. Diba? Ang ganda. Pupurihin pa rin kita, Panginoon, kahit na wala akong anak. Pero alam niyo ba, on that movie, nagkaroon sila ng anak. Ibig kong sabihin, minsan, tayo mga tao, hindi natin nakikita yung biyaya ng Diyos, yung pagiging Diyos niya para ayusin, baguhin ang buhay po natin. Bakit? Nakapokus tayo sa sitwasyon natin eh. Nakapokus tayo kung ano yung kalalagayan mo ngayon, hindi natin talagang kinikilala itong ating tunay na Diyos. Na hindi siya nagbabago. Siya may sabi nun eh, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hindi nagbabago yung Diyos natin. Ang nagbabago po tayo kung paano tayo nagre-response sa mga sitwasyon natin sa buhay na to. Na pag tayo nahihirapan, totoo naman na hindi natin talaga agad-agad sinasangguni sa Diyos ang ating kalagayan. Amen. Kung sino-sino na ang nilalapitan natin, kung saan-saan tayo pumupunta upang maghanap ng solusyon sa inaakala nating problema natin na yun ang makakatulong po sa atin. Pero hindi mo na agad-agad lumapit sa Panginoon. At kapag nga wala ng pagpapalang natatanggap, lumalayo na sa Diyos, pag puro kahirapan na yung nararanasan, lumalayo na sa Diyos, and worse, ang nakakalungkot, nawawala na sa Diyos. Nasaan na po? Nasaan ang mga tao? Bakit ayaw nilang sambahin ang Diyos? Bakit ayaw nilang lumapit sa Diyos? Kahit alam nila yung katotohanan na merong langit at merong impyerno, nasaan ang mga tao? Hindi sila natatakot sa Diyos. Mga kapatid, huwag tayong gagaya sa mga tao walang takot sa Diyos. Tiyakin natin sa sarili natin na tayo po ay merong banal na pagkatakot sa Diyos. Panginoon, ayaw kong maparusahan. Ayaw kong pumunta sa impyerno. Kaya kung anong gusto mo, siya kong gagawin. Kahit nahihirapan ako, kahit may pagsubok ako. Amen. Yun yung isa sa sinasabi natin na sense of urgency. Ang tao ngayon, pag may problema na siya, nakalugmok na siya doon sa problema niya. Nakapokus na siya doon sa kung ano yung nararanasan niya o ng pamilya niya. Kaya nawawala na sa Diyos. Amen po ba? Pero ang Diyos po natin, hindi po siya nagbabago. Hindi po nagbabago ang Diyos. Tandaan po natin yan. Amen. So, hindi po natin sinasamba ang Diyos dahil lamang sa alam natin na siya ay pwedeng magbigay, pwedeng magregalo, hindi po siya sa ganong bagay. Amen. So, sa mundo na to, talaga pong makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. Pangatlo, kahit na gaano ka karunong, alam mo yung na maraming theology, mga pag-aaral sa Biblia, matalino ka, kahit na gaano ka karunong, kung puro ka lang salita, ang galing-galing mo sa Biblia, pero kung puro ka lang salita, wala po yung saysay, sabi nga sa Korinto, para ka lang batingaw, na umaalingaw-ngaw, maingay ka lang. Kasi puro ka lang salita, hindi ka talaga gumagawa. Amen. No? So, hindi rin naman maganda yung puro, dahil matalino ka,
Katulad ng mga kaibigan ni Job, kung babasahin niyo po yung Job, yung mga sinasabi ng mga kaibigan niya, ni Eliphaz, ni Bildad, ang gaganda naman. May nakabasa na ba kay Job kahit ilang chapters lang? Kung babasahin niyo yung mga payo ng mga kaibigan niya, kung aanin mo, parang wala namang hindi maganda doon sa sinabi ng tatlo na mga payo nila sa Job, kay Job. Parang wala namang hindi tama doon sa sinabi nila kay Job. Ang galing eh, magaganda po yung mga pagkakasabi ng salita nila eh. Basahin niyo po yung buong Job para malaman niyo yung sinasabi ko. No? Pero sabi nga po dito, minsan sa isang tao, hindi niya kailangan yung puro salita lang. No? Minsan po maganda na pag ang isang tao ay nakakaranas ng matinding pagsubok, yung nakikisimpatya ka, pero huwag ka na munang dumalgal ng dumalgal. Parang ganon. Parang kasi minsan, di ba tayo mga tao, normal sa atin yung pagkayo, yung friend natin. Yung friend natin may problema. Kunwari, may problema siya sa love life. Kunwari, ganon. Para makarelate tayong lahat. May problema sa love life yung friend mo. Di ba, ang bilis ng bibig natin na magsabi ng kung ano-ano? Kasi sinabi ko na sa'yo, layuan mo na yan, wag na kasi. Di ba, ganun tayo, madami tayong masasabi. Sinabi ko na kasi sa'yo, kalimutan mo na yan. Naglitanya ka na ng naglitanya. Pero alam niyo ba minsan, ang tao, kapag nasa ganun siyang kalagayan, minsan gusto niya nandiyan ka lang. Pero huwag ka magsalita. Yung silence, yung moment of silence na tinatawag po natin, napakahalaga nun. Parang yung unang ginawa ng mga kaibigan ni Job. Tingnan nyo sa chapter 2, verse 13. Nakiumpok sila kay Job, yung mga kaibigan niya. Tingnan nyo ng 7 araw at 7 gabi. Ngunit di sila kumibo kaunti man, pagkat nakita nila ang malaking hirap na tinitiis nito. Pag nakikita mo yung kalagayan ng tao na sobrang, alam mo yun, sobrang nagdudusa siya, sobrang nasasaktan siya, iyak siya ng iyak, hindi na siya makapagsalita sa kakaiyak. Minsan nga po kahit sa mag-asawa na lang wag na sa kaibigan di ba? Sige, dali na lang natin sa mag-asawa na lang. Kung makita mo yung asawa mo, nguy-nguy na lang nguy-nguy. Sobrang sakit, sobrang pagluha ang nakikita mo. Kadalasang babae yan. Sige na. Babae gumagawa yan, hindi naman gaganyan ng lalaki. Kung makikita mo na ganoon, minsan, di ko sinasabing lahat, yung mga asawang lalaki, imbis na ba aluin, ano naman yan gaganunin pa. Ano na naman iniiyak mo dyan? Ba't ganyan na naman itsura mo? Hindi mo na tanongin bakit ka umiiyak. Sana tatanungin muna kung ba't umiiyak Pero hindi, agad-agad. Ano yan? Minsan maganda, wag na lang magsasalita. Parang makikisimpatya ka doon lalo na nakikita mo, sobra yung pagkalugmukan niya, yung paghihirap ng kalooban niya. Makisimpatya ka lang na nakaupo ka lang. Tapos yung tatap mo yung balikat niya. Malaking bagay po yan Alam niyo ba yon? A tap on the shoulder. I remember Pastor Ray. Naalala ko si Pastor Ray. Sabi niya, sa dami ng mga, tagal na niya rin pong pastor. Sabi niya, just a tap on my shoulder will do. Mako-comfort na ako. Sabi ni Pastor Ray. Kaya noon, simula nung narinig ko yun, palagi ko siya Pastor, tas inaano ko lang siya. Wala ka na ibang sasabihin. Just a tap on the shoulder of a person na alam mo na meron siyang kalungkutan na pinagdadaanan. No? Yung ganun ba, malaking bagay yon, malaking
malaking tulong na po yun, na parang nagkakaunawaan na kayo sa, hindi kayo nagsasalita, pero nagkakaintindihan kayo. Amen. So after nun, saka kayo magpapanalanginan. No? Lalo na po sa mag-asawa, o kung meron kang kaibigan. Kasi practically, nangyayari po talaga yan. Kaya, imbes na mauna yung bibig, makisimpatya muna tayo. Kung talagang kasalanan niya, pag alam mo na yung buong katotohanan, saka ka na lang mag-advise. Ganon. Alamin mo muna yung buong katotohanan, hindi yung agad. Tayo rin po, matuto po tayo ng ganoon. No? Na minsan kasi mabilis tayong manghusga din sa ating mga kapwa. Alamin mo muna, magtanong-tanong ka muna, ano ba talaga yung nangyari. No? Para maunawaan mo yung tao, bakit siya ganon. Amen. So minsan hindi po nakakatulong yung ang galing-galing mo nga sa Bible, pero di naman nararamdaman dito. Ang dami mong magagandang sinabing salita, pero hindi naman galing dito. Saan siya galing? Dito lang. Dito, kasi matalino ka eh. No? Yun yung madali talagang gawin eh. Yung mga salita na magaganda at matatalinong mga salita, madali lang talagang gawin yan. Lalo nga kung marami kang alam. Napakadaling gawin yan. Amen. Pero pag dito na yung pinag-uusapan, doon mo malalaman. Kahit konti lang yung alam, pero kung galing naman sa puso niya, mas masarap pakinggan po yun. Amen. Parang yung unang ginawa ng mga kaibigan po ni Job. Marami pong magandang ituturo sa atin yung moment of silence. Sabi po sa 1 Corinthians 1:25, unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1, verse 25. Nakita niyo na po? Sabi rito, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ito rin, mababasa din natin dito yung ginagamit ng Diyos, yung sa palagay ng sanlibutan ay mga hindi marurunong. Para hiyain yung mga marurunong. Amen. So, maganda, matalino ka na, may puso ka pa. Pero kung matalino ka lang, as in matalino per se, hindi rin po pinalulugdan ng Diyos. Kung wala rin lang naman doon ang Diyos sa mga sinasabi mo, puro ka lang din sa salita, ay hindi rin po pinalulugdan ng Diyos ang mga ganong bagay. Amen. So makikita po natin dito, pang-apat na makikita natin sa buhay ni Job. So, kahit may suffering po, tapat pa rin ang Diyos. Kahit po nakakaranas ang tao ng suffering, tapat pa rin po ang Diyos. Sabi po sa Job 23 verse 10. Balik po tayo sa Job. Yeah, medyo nagaganong-ganon lang po tayo sa ating Biblia. Job 23 verse 10. Sabi po rito, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Amen. Kasi nga, kilala ni Job kung sino yung Diyos niya. Tayo din, ganon din po tayo dapat. Kilala po natin kung sino yung Diyos natin. So, yung mga nararanasan po natin mga pagsubok, no? Kaya nga sabi ko, yung suffering na to ay pwedeng maging blessing. Bakit? They can push us closer to our Savior. Pwede po ito tayong ilapit ng ilapit sa ating tagapagligtas. Yun ay kung ganun po yung ating gagawin. Yung ganun yung ating magiging response. Amen. Job 19 verse 25. Sabi po rito, Job chapter 19 verse 25, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Kita niyo kung magsalita si Job. Kilalang kilala niya, for I know that my Redeemer lives,
And at the last, He will stand upon the earth. Sabi ni Job. Kilala niya yung Diyos niya. Kilala niya yung tagapagligtas niya. Alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen. Kasi tayo po, pag tayo nakakaranas ng pagsubok, di ba, ang initial reaction natin, bakit Lord? Bakit ko ito nararanasan? Bakit ako pa, Lord? Yan, naka-question natin ang Panginoon. Bakit natin ito nararanasan? Di ba, Lord, maatay naman ako sa iyo. Nagbibigay naman ako ng ikapuko. Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo. Bakit ko ito kailangang maranasan? Minsan may mga ganyan po mga tao na nagiging ganun po yung response kapag merong mga pagsubok. Amen. Pero alam niyo ba minsan maganda na nangyayari sa atin ito, no? Para dumating ka dun sa punto na wala kang magagawa kung hindi lumapit sa Diyos. Di ba ang tao kailan ba lumalapit sa Diyos? Pagka wala na siyang magawa. Doon niya naiisip talaga na lumapit sa Panginoon. Pero makikita po natin sa kwento ni Job, yung endurance niya. No? Ina-endure niya po talaga yung lahat ng naranasan niya na to, na pambihira at sobrang nakakalungkot. Pero na-endure po ito ni Job. At sa huli, alam niyo ba, sa kwento na to, sa huli, sinagot ng Diyos si Job eh. Nasa verse 30 plus na po, makikita nyo doon. Makikita mo doon, lahat ng sinabi ng Diyos kay Job. Ikaw ba ang gumawa ng daan? Alam mo ba ang lawak ng mundo? Parang ganyan. Pinamukha ng Diyos. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ginawa mo ba to? Alam mo ba yung bilang na to? Pag binasa nyo po yung chapter 38 yata, no? Nandun lahat. At wala, kahit ikaw, binabasa ko yun, wala, ni isang tanong doon ng Diyos. Wala akong kaya doon. Kahit ikaw, kapatid. Yun ang sinagot ng Diyos kay Job. No? Sukat mo ba yung dagat? Yung paghihiwalay ng dagat? Ano ba dagat yung nakikita nyo yon? Yung dagat po sila pareho, pero magkaiba ng kulay, pero hindi nagsasama. Anong tawag doon? Okay? Very amazing yun eh. Dagat siya. Pareho silang dagat. Pero yung kalahati, iba kulay, blue. Yung kalahati, green ba? Green. O, diba? Sino makakasagot nun? Kung wala talagang Diyos, sino anong kasing pangalan nung analimutan ko eh. Sino makakagawa nun? O, diba? Hindi sila nag-aanuhan. Hindi, pero kung tutuusin, kung sa wave lang, pwedeng gumanyan dito sa kabila, pwedeng gumanyan sa kabila, pwede silang magsama, pero hindi sila nagmi-mix. Hindi sila nagmi-mix. Yung kulay na yun, kitang-kita mo. Sa magkabilang panig, magkaiba yung kulay. Talagang sasabihin mo, ang galing ng Diyos. Parang ganun yung sinasabi sa chapter 38. Na yung sumagot na yung Diyos, nung nagsalita na si Yahweh dito sa kaso ni Job, wala nang makasagot kasi wala naman talaga silang sasagot eh. O parang ganon, kaya mo ba yun? Kaya mo bang gawin yun? Yung hangganan ng dagat, alam mo ba kung saan ang hangganan ng dagat? Ang hangganan ng mundo? Parang mga ganyan po yung sinasabi dyan. Kaya mo ba yun? Alam mo ba yun? Alam mo ba kapag nanganganak ang tupa, may ganun pa po ang Diyos. O sige nga, sinong kaya sagutin niya kahit yung marurunong? Di ba? Wala. Kaya bandang huli, nagalit ang Diyos po talaga doon sa tatlong kaibigan ni Job. Pagkatapos niyang pagsabihan si Job, hinarap niya yung tatlong kaibigan ni Job. Dahil ang mali doon sa tatlong kaibigan ni Job, bagamat sinasabi ko sa inyo kanina na ang gaganda ng mga payo nila, kung babasahin po ninyo yung mga salita, pangungusap ng tatlong kaibigan ni Job, ang gaganda ng kanilang mga salitang binigkas. Parang wala naman talagang diferensya, papakinggan mo, maganda yung advice,
Maganda yung sinasabi. Pero nagalit ang Diyos sa kanilang tatlo. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Diyos sa kanila, bakit hindi niyo sinabi kay Job ang totoo? Kasi walang nagsabi kay Job na pwede naman danasin niya ng isang matuwid na tao na katulad mo. Kasi pinalalabas nila kung lilibiin niya yung mga pangungusap ng tatlo na to, may kasalanan, may ginawa si Job. Kaya siya napaparusahan ng ganon. So, sino-shortcut ko na lamang po yung mga sinasabi ko patungkol sa kwento ni Job. Kaya sabi ni Yahweh sa kanila, doon na po sa chapter 42, sumama kayo kay Job. Si Job na magpe-pray, siya lang papakinggan ko. Para hindi na kayo madamay. Mabait pa rin ang Diyos. Kung tutuusin, hindi niya na pinarusahan kung tatlo. Kasi si Job, ang papakinggan ko, kung ano ang panalangin ni Job, yun yung mga papakinggan ng Diyos. At yun nga yung ginawa ng Diyos. At makikita natin dito sa chapter 42 kung paano binalik ng Diyos, higit-higit pa, kung ano meron si Job dati, mas higit pa doon sa binalik ng Diyos sa kanya. Yung una, ilan yung anak niya? Di ba 10 lahat? No? Yung pangalawa, ganun din. Pero anong sabi rito? Doon sa mga anak niya, sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Basahin nyo, nasa verse 15. Kung ibig sabihin, napakagaganda ng mga naging anak pa ni Job. At nagkaanak pa siya ng 10. Ayan, now dyan nyo na makikita kung ilan yung mga binalik ng Diyos sa kanya na mga tupa, kamelyo, asno, at nagkaanak pa nga siya. Amen. So nakita natin, dahil nakita ng Diyos yung katapatan ni Job, although meron ding naging hinaing si Job, dahil siguro, syempre parang normal naman na din yung naging hinaing ni Job, no? Kasi ang naging hinaing ni Job dito, sinumpa na yung pagkakapanganak niya. Hindi niya sinumpa si Lord, ho! Ang sinumpa niya ay kung sana hindi na raw siya sinilang. Sana hindi na siya pinanganak. Sana hindi na siya binuhay ng nanay niya. Yun yung araw na, yun yung sinasabi na sinumpa niya. No, pero hindi niya sinumpa ang Diyos. Kasi nga, kung hindi na nga siya pinanganak, ay hindi na nga niya yun mararanasan yung mga hirap na yun. Amen. Yung iba nga, biro Biro lang po ito huwag kayong Di ba yung mga anak nila pagka medyo parang hindi nila gusto yung itsura. Sinasabi nila, sana pinisil ko na yung ilong mo nung maliit. Biro lang po yun. Di ba? Parang gano'n yung gusto sabihin ni Job. Sana hindi na siya pinanganak para hindi niya maranasan yun. Pero nakita naman po natin dito, anong kakayanan ng Diyos? Kaya nga sabi ni Job siyang nagkakaloob, siya rin ang may kakayanang kumuha. No, nabasa po ba natin yun? Meron siyang sinabing ganun dito Siyang nagbibigay, siya rin ang may kakayanang bumawi. Sabi ni Job. Kaya, kita mo, kaya talaga siya karapat dapat ipagmalaki ng Diyos kasi alam niya ang kakayanan ng Diyos. Kilalang kilala niya yung Diyos niya. Amen. Tayo po dapat ganun din. Alam natin yung Diyos natin. Kilalang kilala natin yung Diyos natin. Kahit pa nakakaranas po tayo ng sobrang kabigatan sa buhay na to. No? Kilala mo pa rin yung Diyos mo at mananatili ka pa rin tapat hanggang sa ikaw ay iangat ng Diyos, ialis ng Diyos sa sitwasyon na mahirap. Hindi ba kayang gawin ng Diyos yan? Nagawa niya nga ng ilang beses na Sa atin po kaya hindi niya yung kayang gawin? No? Kayang-kaya ng ating Diyos. Naiangat po ang ating sitwasyon. Kung ano sitwasyon natin ngayon, kayang-kaya tayong iangat ng Diyos, ialis ng Diyos sa kalagayan na mahirap, sa kalagayan na ayaw natin. Basta habang nandun tayo sa proseso, manatili po tayong tapat sa ating tagapagligtas.
Yun ay kung kilala mo talaga yung Diyos mo. Alam mo talaga ang kalagayan mo, ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos mo. Amen. So, lagi po tayong lumapit sa ating tagapagligtas. Dahil yung mga sufferings na to na ating pong dinadanas, in the end, kung mananatili po tayong tapat sa ating Panginoon, magiging pagpapala po yan. Magiging magandang patotoo din natin yan. Yung mga sufferings natin na to, na ating pong nararanasan. Mga pansamantala, panandali ang hirap, panandali ang pagsubok, pero ang kapalit naman nito, di ba? Tanging ang Diyos ang may kakayanang ipagkaloob po sa atin, higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating naiisip. Kaya nga sabi sa Korinto, no man can know what God has in store for us. Di mo pwedeng limitahan, ito lang kayang bigay ng God sa akin. Hindi mo yung pwedeng sabihin. Hindi mo malilimitahan ng Diyos. Hindi natin malilimitahan ang Diyos. Amen. Hindi natin malilimitahan ang Diyos sa problema mo na sinasabi mo hindi kanya matutulungan. Walang nagagawa ang pag-attend, walang nagagawa ang pagsamba, walang nagagawa ang pagiging tapat sa Diyos, walang nagagawa ang pagiging tagapaglingkod ng Diyos. Sinong may sabi sa'yo? Ikaw ba yung Diyos? Para sabihin mo, wala naman nangyayari kahit ginagawa mo ang lahat ng ito, napapagod ka lang. Sino may sabi sa atin? Tayo ba ang Diyos para magdesisyon ng ganon? Sige, tumigil ka na lang kasi wala naman nangyayari sa iyo dyan. Hindi naman umaasenso ang buhay mo. Hindi ka naman yumayaman, kaya umalis ka na dyan. Tumigil ka na dyan. May alam akong ganyan. Dahil hindi naman po sila yumayaman dito, sa inaakala nila na pag-attend nila, hindi mo na nakikita dito. Hindi na natin nakakasama. Dahil hindi raw sila yumayaman. Uulitin ko, ang Diyos natin ay hindi genie. Amen. Hindi po siya genie pag sinabi mo, gusto ko ng ganito. Andiyan na agad. Eh bakit? Maayos ka ba? Yun ang tanong kasi lagi dun eh. Sumusunod ka ba? Tama po. Minsan tayo, lagi natin di naman binibigay ng Lord yung hinihingi ko eh. Eh bakit ikaw ba may binibigay sa Diyos? Oras mo ba kaya mong ibigay sa Diyos? Yun nga lang, bagsak na ang tao eh. Oras pa lang, hindi na maibigay sa Diyos eh. Yung katapatan pa kaya? Katapatan sa Diyos? Yun lang yung nakikita ng mga tao. Yung hindi nila natatanggap, na gusto nilang matanggap sa Diyos, hindi nila natatanggap. Yun yung nakikita nila. Yan ang nangyayari, ang tendency, lumalayo. Kaya ang sabi ko sa inyo, kayo, anong ginagawa sa inyo ng mga pagsubok? Saan kayo nito dinadala? Palayo sa Diyos o palapit sa Diyos? Amen? Saan ka dinadala ng mga pagsubok, kapatid? Kapag may pagsubok ka na talaga, lumalayo ka o lalo kang lumalapit sa Diyos? Yun yung isang mahalagang tanong na dapat sa ating mga sarili ay kaya nating sagutin. Na kapag ako'y dumadanas ng pagsubok, imbis na ako'y lumayo sa Diyos, mas lalo akong lumalapit sa Diyos. Because for my God, nothing is impossible. Amen. Kaya yung mga suffering natin ngayon, mga kapatid, it will turn to blessing. Manatili lamang po tayong tapat. Hanggang sa mapagtagumpayan po natin yung mga pagsubok na yan. And I really hope and pray na tayong mga laging nandito, I'm speaking doon sa mga lagi lang nandito kasi kung lagi namang wala, paano natin kakausapin? Di ba? Doon sa mga laging nandito, nawa tayong lahat din ay magkaroon ng sense of urgency, sense of time, na umiikli na lang po yung panahon. Kailangan nararamdaman natin yon na kinakailangan natin gawin ang gawin yung mga bagay na dapat nating gawin. Na ako ba ay talagang sa langit pupunta? Pagpapalago ng pananampalataya, pagpapalakas ng spiritual,
paglilingkod sa Diyos, at pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa iba. Yun yung mga dapat urgent things na nasisense natin na dapat inuuna po natin. Dahil pa konti, paikli na ng paikli ang ating pong oras. Kapatid, alam ko lahat tayo may problema. Lahat tayo may pagsubok. Yung iba talagang mabigat, may mga sakit karamdaman. But do not dwell. Sabi nga, huwag tayong mag-dwell sa kung ano yung pagsubok meron tayo. Bagkus mag-dwell ka kung sino yung Diyos mo. Anong magagawa ng Diyos mo? Manatili kang tapat sa Diyos mo. Hindi ba didinggin ng Diyos? Ang panalangin mo kung makikita ng Diyos na ikaw ay nananatiling tapat sa Kanya kahit anong mangyari. Hindi ba masarap na tayo ay ipagmalaki rin ng Diyos sa kaaway? Nakita mo ba yung lingkod kong si wala siyang katulad, napakabuti niya, wala siyang ginagawang masama. Ngayon, sabihin ninyo, walang perfectong tao. Ano pala si Job? Alien. Amen? Kasi madalas ginagamit natin yan. Wala naman talagang perfectong tao. Pero sa Diyos, kapag ka talagang sinusunod mo ang Diyos, hindi ka ba talaga pwedeng maging perfecto? Amen? Tama, walang matuwid. Sabi sa Romans, walang matuwid kahit isa. Totoo po yan. Walang matuwid. No? Dahil lahat tayo nagkaroon ng pagkakasala, nagkakamali, totoo yan. Pero nung nakikilala natin ng Diyos, on the process, as the day passes by, mangyayari, kaya ba natin yung sinabi kay Job na, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Hindi gumagawa ng masama, mabuting tao. Di ba? Ganon siya dinescribe ng Diyos. Hindi ba kaya natin yon kayanin? Hindi ba yon? Si Job lang ba talaga yon? Kung talagang tayo po ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, palagay ko, kaya din. Amen. Kaya din. Yun nga lang, talagang bumibigay po tayo minsan sa atin dahil sa ating mga emosyon. No? Pero pag sumikapan po natin, yung pagiging tapat sa Diyos, alam naman ng Diyos yun tayo ay mapupul, tayo ay magkakasala, tayo marurumihan, alam ng Diyos yan. Pero manatili po tayong tapat. No? Parang si Job, nagreklamo siya, sana hindi na ako pinanganak. Yun yung naging niya sa Panginoon. No? Pero, di ba? Binalik ng Diyos higit doon sa nawala sa kanya. Binalik ng Diyos. Anong nawawala na sa atin? Sasabihin niyo, madami nang nawawala sa amin. Kaya ba ng Diyos na ibalik yan? At higitan pa? Kung ano yung nawawala sa atin, mga kapatid? Kaya ba niyang ibalik at higitan? Kaya. Ano pa silbi nung kinakanta natin, kayang-kaya ni Jesus, na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Ang sunod doon? Pangako niya ito totoo. Anong silbi nung kinakanta natin na yun? Hindi naman pala tayo maniniwala. Dahil lang kailangan kantahin kasi yun ang line-up. Ganun ba yun? Hindi. Paniwalaan mo. Paniwalaan ko. Paniwalaan natin lahat. Dahil totoo ang salita po ng Diyos. Kaya kanyang paunlarin. Kaya kanyang payamanin. Kaya niya rin namang paghirapin. Amen? Lagi dalawa yun Kung anong kaya ng Diyos na maganda, kaya rin niya yung hindi maganda. Parang yung sinabi niya kay Moses, sino bang nagbibigay ng paningin ng tao? Sino ba nagtatanggal din ng paningin ng tao? Ganon. Yun yung mga kayang gawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Kaya doon tayo sa talagang yung katapatan po natin sa Diyos, ay huwag po nating aalisin. Amen. Manatili po tayong tapat kahit po nakakaranas po tayo ng hirap sa mundo na to.
Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Alam niyo, sa kabila po ng ating mga nararanasan, napakabuti pa rin po ng Diyos. Amen po. Ang kabutihan ng Diyos ay lagi pa rin po nating nararanasan. Lalo na kung talagang mananatili po tayong tapat sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos, hindi na natin mako-question yung katapatan niya. Siya tapat talaga. God is faithful. He is faithful. Kinakanta nga natin yan eh. Tama po ba? Sa Diyos, wala na tayong masasabi. Kaya niya ang gawin ang lahat. Kaya niya rin bawiin ang lahat. No? Kaya niya ayusin ang lahat. Ano ang kailangan po natin ngayon? Anong wala tayo ngayon? Ano yung nararanasan po natin ngayon? Ano yung pinaghihirap po natin ngayon? Dulog po natin sa Diyos. Huwag po tayong magreklamo. Pagkos idulog po natin sa Panginoon. Dahil mabuti pa rin po ang Panginoon. At habang dinudulog natin yan sa Panginoon, sabihin mo sa Diyos yung katapatan niya. Sabihin natin sa Diyos, siya ay tunay at dakila at totoo. Hallelujah. Tanging si Lord lang yung kausapin po natin sa umaga na to. Hallelujah. Huwag mo isipin yung katabi mo, huwag kang mahiya sa katabi mo. Sa totoo lang, yung mga kapwa natin tao, hindi nila kayang bigay kung ano yung kailangan natin. Kaya man, pwede isang beses, 2 beses. Pero yung kailangan mo ng panghabang buhay, tanging ang Diyos ang makapagbibigay. Hallelujah. Kaya huwag po tayong mahiya. Malaya po natin sambahin ang Panginoon. Malaya din natin sabihin salamat sa ating Panginoon. Malaya po tayong magpuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aming buhay, papuri pagsambay alay. Bukas o ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Katapatan mo, O Diyos. Hallelujah. Katapatan mo, O Yes, Diyos, Lord. tunay at dakila. Hallelujah. Yes, God. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman.
Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kahit nakakaranas tayo ng pagsubok, talaga namang mabuti pa rin ang Diyos. Yun yung hindi nagbabago sa Kanya. At kailanman hindi nagbabago ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa aking buhay, Mapurit pagsamba, Lord, sa iyo iaalay. Hallelujah. Bukas mo ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Oh yes, Lord. Talagang mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Hallelujah. Aawitan kita, O Diyos. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Isang pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, wala nang iba. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita, Panginoon. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Isang pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Yes, Lord. Kay buti mo nga po sa amin. Kaya salamat, O Diyos. Salamat at ikaw rin yung Diyos na hindi nagbabago. Kung minsan kami yung nagbabago, Panginoon, hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo. Dahil minsan nakadepende yung pagsamba namin, nakadepende sa kasiyahan namin, nakadepende kung ano yung sitwasyon namin, nakadepende sa mood, nakadepende sa laman din ng bulsa. Kaya Lord, kung minsan nangyayari yun sa amin mga buhay, patawad po, O Diyos. Nawa matutunan din namin na kahit anong sitwasyon namin, kahit anong bigat ang kinakaharap namin, O God, manatili kami tapat sa iyo.
At maging consistent kami sa pananambahan sa iyo, pagsamba sa iyo. Kung paano ka namin sinasamba pag masaya kami, ganon ka rin namin sambahin kapag kami malungkot. Kung paano ka namin sinasamba pag kami punong-puno ng material na pagpapala, ganon ka rin namin sambahin kapag lugmok na lugmok yung kalagayan po namin, O Diyos. Kung paano hindi ka nagbabago, dalangin namin, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo ay hindi rin magbago, O God. Kaya salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami na manatiling tapat sa iyo habang dumadaan kami, Panginoon, sa apoy. Gusto namin, Lord, sa aming pagdaan sa apoy, lumabas kami naglantay, lumabas kami na tunay, Panginoon. Lumabas na kami tunay, totoo at tapat sa iyo, God. Nawa, Lord, nawa yun ang makita mo sa bawat isa sa amin na sinusubukan mo at tinitignan mo kung tapat po ang aming mga pananampalataya sa iyo, God. Panatilihin mo kaming malakas at matatag. Nang sa gayong, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan ngayon, Lord God, makatagal kami parang si Job. We have to endure it, Lord. Up to the end. Kung kailan yun matatapos, ma-endure po namin ito together with you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you. In Jesus' name, amen.